Ayun. So, good day to everyone. And this is the last part of our discussion with regards to specialized crime investigation. All right, no? So, ito yung last topic natin. This is all about rape. Yan, no? So, rape. The favorite crime of Reganit. The favorite crime of De La Cruz. No? So, paano nga ba nakukumit ang rape? How rape committed? Para masabi na yan ay rape. Alam nyo, sa mga ganitong discussion, instead na pag-aralan yung mga elements of the crime of rape, ito lang naman ay comment ko, bakit hindi natin pag-aralan kung papaano maiiwasan ang rape? O, diba? So, sino ba ang nare-rape? So, noon, ang rape victim ay mga babae. Kaya nga sabi nila, dapat ganito ang damit ninyo. Huwag kayong magsuot ng mga maiiksing damit. Dapat below the knee. Hindi nakikita yung kung ano ang makikita dyan sa dibdib. Natatanaw na. Natatanaw na yung anong tawag doon? Yung pasas. Wala pa rin sa mga babae. Sabi naman ng mga liberated kuno, sabi naman nila, hindi dahil sa damit. Hindi dahil sa damit. Kaya nare-rape ang mga babae. Dahil yan sa mga rapists, kasi may mga rapists. Di ba? Yan ang argumento nila. Pero alam nyo, class, no? Sige, sabihin natin na there is a rapist. May mga rapists. Sa tingin mo ba kung yung pera mo na yan, yung 100, 1,000, sige nga, mag-sample tayo ng ibang halintulad, no? Parang sa magnanakaw. So, wala daw magnanakaw. Kung wala daw magnanakaw, or dahil may nananakawan kasi may magnanakaw. Di ba? So, kahit daw anong gawin mo, may mga magnanakaw kasi magnanakaw na yan Parang ganon, yung rape. May nang-re-rape kasi may rapist. Ayun, yun yung claim nila, di ba? Yun yung claim nila. Mag-experiment tayo ngayon. For example, ito. Ito, 1,000 ito. Example lang, Mag-isip nga tayo. Iiwan natin dyan sa kung saan nating iwan, sa public place. Iiwan natin ito. Diyan, lagay natin. O kaya, ihulog natin sa daan. Hulog sa daan. Alright. Ngayon, what do you think kaya? Ito ay kwan lang naman. Ano ang tawag doon? Hypothetical. Hypothetical situation. Ihulog natin ito. Ano kaya ang mangyayari kapag inuhulog ko ito? What do you think? Of course, kukunin yan. 1,000 yan kukunin yan. Ibubulsa yan. What do you think? Dahil ba yung tao na yon ay hindi magnanakaw, kaya hindi niya kinukuha ito? O dahil mahalaga ito? Uy, 1,000.
Diba? Kaya niya kinuha kahit na wala sana siyang motibo. Nakunin yan dahil nakalagay nga dyan, walang tao, walang may-ari. Kung baga nahulog. Kukunin ko na kasi baka kunin pa ng iba. Diba? Punta natin yung rape. Okay? Paano magkakaroon ng rape kung hindi mo binibigyan ng motibo? Ang mga rapist, sige sabihin na natin na may rapist, ibinibigyan mo ng motibo na mayroon siyang motibo na mang-rape. Diba? Pero ito ang sabi nila. Yung rape victim naman, hindi naman nakakuan. Hindi naman naka-short o kaya ay hindi naman nakikita yung dibdib o kaya ay hindi naman daring yung damit nung na-rape. Yun yung mga sabi nila eh. Pero alam nyo, class, sa panahon natin ngayon, na ang daming nagkalat na ganyan. Diba? Hindi nga yun yung nare-rape. Pero lahat na, yung utak, yung imagination niya, kahit na disente na yung babae, yung urge niya sa mga nakikita niya ay naililipat doon sa babae na yun na gusto niyang biktimahin. Yung mga vulnerable na mga nabibiktima, kagaya ng di ba? Yung mga kabataan, yung mga bata, vulnerable yan. Yung mga nakikita niya sa paligid niya, yung napapansin niya na transfer kasi nasa utak niya na, wow, sexy, o kaya yung pagnanasa na buo sa utak niya, hindi nga yun yung nare-rape. Pero kapag nakakita yung tao na yan ng opportunity, na gawin, na gumawa ng rape, ginagawa niya yan. Di ba? So, kaya nga sabi ko, dapat sana prevention of rape. How to prevent rape. Pero alam nyo, ang daming mga nagsuggest dyan. Dyan sa part ng Benguet, kung maalala nyo, merong chief of police dyan na nagsabi, may mga proposal siya sa mga kababaihan na ganito ang dapat nyong gawin para hindi kayo ma-rape. Alam nyo, ang daming kumontra. Ang daming kumontra, class. Tapos siya pa yung nabash sa social media. Sinasabi lang naman niya, kayong mga babae, mag-ingat kayo kasi may na-rape na. Mga ganon. Mali ba yun? Okay? Yung atang may mga nag-upos, parang bakit daw sinasabihan ang mga babae parang yun? Sinugurot ang sabihan? Diba? Diba ang sabihan, yung mabibiktima, yun ang sasabihan mo. Mag-ingat kayo, diba? Dapat may self-defense kayo. Huwag kayong maglakad sa madilim na lugar. Kasi baka may aabang sa inyo dyan. Mali na daw yun. Hindi na daw pwedeng sabihin yun na tuloy yung hepe. Nagkaroon din. Sabi niya, yung mga damit ninyo, tingnan ninyo kasi nakakahatak yan sa mga kalalakihan. Totoo naman. Diba, mga boys? Lalo na kung may kasama yung boys na yan na 3 o 5. Pupulutanin ka, ikaw na babae, ikaw ang usapan kapag dumaan ka dyan o nakita ka ng mga, alam nyo,
Aminin naman namin may pagkamanyakis naman talaga ang mga kalalakihan. Kasi lalaki nga yan, nature yan ng lalaki na kapag nakakita ng maganda, wow, sexy. Nature yan na lilingod, titingin yan. Amoy ginuang. Ginuang. Nakakita tinuang dita. Ure la maikat jay talding diyan ti agong na nakakita ti babae. Parang ganon. Nature ng mga lalaki kasi class, na kapag nakakita sila ng ganyan, there is something. Pag-uusapan ganyan. Ikaw na babae. Sana maintindihan nyo. Dapat intindihin niyo yung nature ng lalaki. Kahit sabihin nyo na hindi dahil sa damit, yan na nga ang nangyayari. Kasi daw, pinipigilan daw, nawawalan na yung freedom ng mga kababaihan na magsuot. Siguro darating ang panahon na ang mga kababaihan ay nakabra na lang, nakapanty na lang, nakatupis na lang. Baka darating ang panahon na ganyan. What do you expect? Kahit kayo mga babae ang mag-isip sa sinasabi ko, what do you expect na mangyayari? Walang rape na mangyayari. Yun nga nakadamit ng matino, nababastos, how much more magsuot ka pa ng daring. Tapos pag nabastos ka, magre-reklamo ka. Di ba? Pag may magagalit ka dahil pangit yung gumawa nun. Pero kapag gwapo, magpapaganda ka. Di ba? Wala dapat intindihin ninyo yung prevention ang kinakailangan dito. Prevention na hindi ka mabiktima ng rape. Kaya nga, kung pwede lang, mag-aral kayo ng martial arts. Pwede namang dyan sa YouTube, maraming daming mga naka-upload dyan na steps in martial arts training. Marami kayong mapapanood dyan. Mag-aral kayo para kahit papaano, you can defend yourself. And of course, you dress properly. You dress properly. So sabi ng batas natin, Republic Act 8353, ito yung otherwise known as the Anti-Rape Law of 1997. Rape is crime against person. Ka-level niyan yung murder, parricide, homicide. Ka-level niyan yung rape. Kaya kapag nang-rape ka, parang nakapatay ka na rin dyan. Okay? Crime against person. And there are two ways to commit. May dalawang pamamaraan, sabi ng batas, to commit the crime of rape. Unang-una is of course yung common na alam natin na pinersa mo yung babae, nagkaroon kayo ng sexual intercourse. Yan yung una. On the number 1 paragraph, sabi dyan, by a man who have sexual or who have a carnal knowledge of a woman. Yang carnal knowledge na yan yung sexual intercourse. Under any of the circumstances, sabi dyan, through force, pinilit mo, threat, pinagpangtaan mo, or intimidation. Kapag hindi ka nakipag-sex sa akin, hindi kita i-promote. Yan mga intimidation ang mga yan, So kapag yan ang ginawa mo, pinilit, pinersa, tinakot, rape. Yan. Okay? Of course, lahat ng mga yan dapat against sa will ng babae. Ayaw niya. Kaya nga pinilit ayaw niya.
Hmm? Eh kung ginusto, wala nang rape kapag ginusto. Ha? Kagaya ng kwento ng pare. No, yung pare sa madre. Nako. Forgive me, Father. Sabi ng pare sa madre, kinuha yung kutsilyo, tinutok sa madre. Madre, sabi ng ganon, rape, mamili ka. Rape or die. Kung ikaw yung madre, ano ang pipiliin mo? Magpakamatay ka? Or rape? Dalawa lang na ang pagpipilian mo. Rape or die. Kunada jay, Father. Siyempre, kunada jay madre, jay mother, kunada nga, sige, Father, rape na lang. Rape na lang. Rape. Rape. Tinutukan ng kutsilyo, that is force. Force yan. Rape yun. Di na-rape di kuha ka nung kastan nga dati kat istorya lang istorya lang dahil hindi ka nung nalpas ni Father. Nalpas. Kuna ni Mother, sabi ng madre, kinuha rin yung kutsilyo. Tinutok sa Father. Father, repeat or die. Repeat or die. Sabi naman ni Mother, nako, kung ikaw yung Father, anong pipiliin mo? Ganon. Kapag yun naman lang nangyari, wala nang rape doon. Kasi ginusto niya na diba? So, on her willingness, nagkaroon na siya ng agreement to do that. So, wala na yung force, wala na yung threat, wala na yung intimidation. But remember this, class. Rape is not only committed by a man. Kasi dito, sa number 1, rape is committed by a man. Kasi nagkaroon ng sexual intercourse So mamaya, hindi na lang lalaki, pwede na rin ang babae na mag-commit ng rape. Okay? So, sa letter B, when the offended party, yung biktima, ang sinasabi dyan, is deprived of reason. Deprived of reason. Unang-una, wala siya sa tamang pag-iisip. Yung baliw. Ginahasa mo yung baliw. Nako, patay ka. Kasi alam nyo, ang mga may mental illness, consider yan na minor. Tandaan nyo yan, class, Even his age or her age is mature. 18 and above. But his mental capacity is just like a minor. Parang bata. Consider yan na minor. Nako, delikado ka. Yan, deprived of reason. Ano pa? Pinainom mo ng alak. Nawala sa katinuan yung babae. Sumayaw-sayaw na yung babae. Pero kapag normal naman, hindi naman ganon. Di ba? Gumiling-giling. Ngayon, dahil nakainom, rinape mo, patay ka. That is deprived of reason. Alam nyo, naniniwala ako sa alak na may nablablang ko kasi lasinggero ako noon Nagigising na lang ako, nasa boarding house na ako. Ang alam ko, nandun pa ako sa boarding ng kainuman ko. Paggising mo, nasa boarding na ako, hindi ko na alam kung anong nangyari.
Yan, kaya naniniwala ako dyan na based on my personal experience, mayroon talagang nablablang ko. Yung sinasabi, yung iba, hindi sila naniniwala. Pero sabi ko, believe me, sabi ko, totoo yan. Kasi lasinggero ako eh. Lasinggero ako. Kahit bugbugin ako during that time na hindi ko alam ang mundo ko. O kaya ay pinatay ako that time na meron pa akong na trouble pa kami. Oh? Bugbugan yan. Hindi ko, tapos yung sa paa ko may sugat, tapos sa kamay, yung mga nasuntok ko. Hindi ko alam kung mukha ng kalaban namin ang nasuntok ko. Baka pader naman yung nasuntok ko. Ganon, hindi ko na alam yan. Kaya merong nablablang ko. Rape yan. At tandaan ninyo mga babae, kapag may alak, may balak. Totoo yan. Totoo yan. Best friend ko yun. Magkakaibigan kaming pati yung babae na nakaharap namin. Yun pala, crush na pala niya. No? Yung, yung type niya. Magkakabarkada kami pero type pala niya. Ay putya, sabi, nakita ko, talagang pinasify ko. Kahit magsuntukan tayo dito, wag mong iganyan sa harap ko, sabi ko. Kaya yan, totoo yan. Pag may alak, may balak. Ako naman, wala naman akong balak. No, matino ako. Kahit lasinggero ako, no, matino pa rin ako. Yan, rape ang mga yan. At, yan, letter C, yung mga party drugs, naka-drugs sila, stimulating drugs. Nako, renate mo yan. Pasok yan, deprive of reason. Okay? Next, the victim, yung number 2, hindi number 2 ito, no? Hindi number 2 ito. Yung letter A, true force. When letter B, when the offended party is deprived of reason. Letter C, the victim is unconscious. Unconscious. Dapat letter C sana ito. Itong number 2. Unconscious siya. Alam niyo yung unconscious? Yung kagaya niyan, nakalagay dyan. Natural na nakatulog siya. Okay? Natural na nakatulog. May mga ganyan kasi. Maalala ko na naman yung, huwag ko nang sasabihin, pero meron talagang ganyan. Agurok pa'y nga babae nga uray igungod mo kay talagang nakaturog. No, talaga siguro. Okay. Number 2, suffering from sleeping sickness is also rape because the woman is unconscious. Yun na nga yung sinasabi natin. That is under paragraph number 2. Alright. Okay. And then number 3, yung sinuntok. Sinuntok. Sinuntok mo na ganyan. Okay. Na-knock out. Nawalan ng malay. Okay. Ano pa? Drugs also. Yan. Okay. Ito na. No? Yung number 2, yan yung number 1. Yan yung mga number 1 na ginagawa. Common yan. Mga common, sabi ng batas. Ito naman yung number 2 ang idinagdag.
wag, medyo limitado akong mag-explain, kasi may katabi tayong minor. Kaya pause muna ako sa pag-i-elaborate. Okay, sa number 2 naman dito, ito na yung sinasabi natin na pati babae ay pwedeng makasuhan. Kasi ang sabi ng batas sa number 2, by any person who, kahit na babae ito, yung mga tomboy, o kaya ay babaeng babae talaga, against na naman sa will ito, ang ginawa mo, kumuha ka ng any instrument, sabi dyan, huwag ko nang basahin yung mga iba, kasi sabi ko sa inyo may minor. Okay, any instrument, any instrument na ginawa mo, rape yan, babae ka man. Alright? Okay? So, yan, rape. That's end our discussion sa specialized crime investigation. I believe that I imparted simple knowledge sa inyo kung tulungan nyo na rin ang sarili nyo na mag-review. Kasi sabi ko nga, wala namang ibang makakatulong sa inyo kung di ikaw. Always prepare yourself, diba?